O eto magandang balita, saldi ko nahuli na. Pero babasagin ko na kaagad yung trip ng mga loyalista nga. Hindi ito dahil sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi dahil sa effort ito ng Pilipinas. Hindi dahil effort ito ng DILG, PNP, executive, presidente, or kahit nino man sa Pilipinas. Bakit? Basahin natin ha kasi alam ko na naman yan eh. Alam ko na naman yan, iki-credit grab na naman ito eh. Saldico arrested in Prague, return to PH being arranged. Marcos. After months of evading arrest, former lawmaker and businessman Saldico has been arrested in Prague, Czech Republic, after allegedly crossing the border without paper documentation. President Marcos announced on Thursday evening, April 16. Si Marcos na mismo ha ang nagsabi. Ang dahilan, nag-cross daw siya ng border without proper documentation. Teka lang. Bakit? 'Di ba sabi ni John Vic Remulla na itong itong si Saldico ay citizen ng Portugal? Aba, tinatarantado mo kami, John Vic. Kasi kung Portuguese, kung meron siyang proper documentation, meron siyang citizenship ng Portugal, bakit nahuli na nag-cross siya ng border nang walang proper documentation? Ibig sabihin wala? Ito ba ay dahil hindi siya makakuha ng proper documentation dahil na-cancel na yung kanyang passport? Aba, aba, parang lumilitaw na yung mga report nilang katarantaduhan noon, Nahuli na si Saldico, the president said in a Facebook post. Wow, really? Reporter na talaga. According to the president, Ko was apprehended after entering the Czech Republic without proper documentation. The Philippine government is now coordinating with Czech authorities regarding his case. Maliwanag to ha. Hindi dahil sa effort ng Pilipinas. Nahuli doon. Ibig sabihin, walang kinalaman ng Pilipinas dahil yung pagkakahuli niya ay dahil pagkukross niya ng border o pagpasok niya sa Czech Republic nang walang proper documentation. Pwede rin na may nagawa yung gobyerno pero indirectly yun. Napakancel nila yung passport niya kaya hindi siya nakakuha ng proper documentation. We are in close coordination with Czech Republic to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Siguraduhin nyo yan Siguraduhin nyo yan kasi kung citizen siya ng Portugal o kung may katotohanan yung sinasabi ni John Vic Remulla, baka makipag-unahan yung Portuguese government na mapauwi siya sa Portugal at hindi sa Pilipinas. Masyado na naman kayong excited. He added that the public will be updated as develop unfold. Ko reportedly left the Philippines in July last year for medical treatment amid the flood control scandal. Following a directive to return, he resigned from the House of Representatives in September 2025. Kasi nga daw, nanganganib-ngani ang kanyang buhay. In November last year, President Marcos ordered transport and aviation authorities to coordinate with counterparts in Malaysia and Singapore to track down helicopters, blah blah blah. You cannot steal from Filipino people and expect to hide and fly away on your private jets. Bwe. So ano ba ang nito? Magandang balita to. May mga nanginginig na rin dito. Huwag niyong kakalimutan na si Saldico ang sinasabi ng Malacanang, ng presidente, ng mga loyalista nga, na mastermind sa flood control scandal. So, kung mapapauwi, maganda nga kung mapapauwi si Saldico para finally, maharap niya una yung mga kasong inihain sa kanya. Pangalawa, para maibunyag na rin niya in person. Kasi yan naman gusto nila di ba?
yung mga sinasabi niya sa video niya noon, pupuwede na niyang mapanotaryuhan. Kasi yan lang naman ang pumipigil noon sa ombudsman, sa Senado, si Ping, na na tanggapin yung affidavit or yung mga confession ni Saldico dahil hindi naman daw nanotaryuhan, hindi naman daw napanumpahan. So ngayon, pupuwede na yon. So marami ng manginginig na mga buwaya ngayon. Sana maprotektahan itong si Saldico paglapag niya ng Pilipinas. Tignan natin, kasi ipinangako yan ni Bongbong Marcos noon na poproteksyonan siya pag lumapag siya sa Pilipinas. Tama. So, ano ngayon ang aasahan natin dito? Pag napauwi si Saldico, marami ang mabubunyag. Marami na ngayon ang umiikot ang tumbong. Kasi, di ba nga, siya yung sinasabi niyong mastermind, finally. Pero nakalimutan nila. Nagbubunyag sila. Nakalimutan nila na si Martin Romualdez ay maaari na niyang ilaglag. Nakakalimutan nila na gossip, na si President Bongbong Marcos ay sinabihang tumanggap siya ng bilyon-bilyon. Nakakalimutan nila na si Bongbong Marcos ang nag-utos di umano ayon kay Saldico ang mag-insert ng 100 billion. Nakakalimutan nila na si Saldico ang chair ng APRO noon. Maraming ebidensya, marami yan na mga dokumento na pwedeng ilabas ngayon si Saldico. Sana hindi takutin at hindi matakot. Sana hindi bigyan ng mali-maletang pera ulit para sa kanyang katahimikan. Sana tapusin na ni Saldico to. Be the hero, di ba? Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo nang ibunyag ngayon lahat. Wala nang makakapigil sa'yo. Wala nang nakaharang. Wala nang natatakot. Bakit? Wala ka na rin namang choice. Di ba? Kung may uuwi ka sa Pilipinas, okay na yan. Sana magsalita or may makita tayong news mula sa Czech Republic o sa Prague na na-apprehend nga nila itong si Saldico. Sana patotohanan ng gobyerno doon na nakikipag-coordinate nga ang gobyerno ng Prague. Okay? So, yun lang. Tignan natin kung ano ang developments. Bye-bye!